Yan, manalangin po tayo. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito, sa pag-aaral namin ninyo pong mga salita. Ang aming dalangin, Panginoon Lord God, patuloy na kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Magkaroon ng buhay ng kapangyarihan ng mga salita na aming papapakinggan. Salamat Lord sa inyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, when we pray, heaven moves, hearts change. Ang ating pong main text, Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "Call to me, and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known." Sa Tagalog, kung mananalangin ka sa akin, sabi ng Panginoon, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yan, so this is very powerful verse na every time pala na tayo po ay nagpe-pray sa Panginoon, meron tayong assurance na tayo ay tutugunin ng Lord. At sabi dito, ipapahayag ng Lord yung kanyang ang mga dakilang bagay na hindi pa nare-reveal sa atin. Pero nare-reveal sa atin dahil sa ating faith sa Lord, sa ating patuloy na pakikipag-communicate sa ating Panginoon. Prayer is not just a religious duty. Ayan, again, being born again is not a religion, 'di ba? At tayo, naniniwala tayo na prayer is a backbone, prayer is the believer's lifeline to God. 'Di ba? Yun yung ating paraan para tayo makipag-usap sa Panginoon. And when we pray, we are not speaking into the air. Kasi meron tayong, sigurado tayo na meron tayong kinakausap because we are commuting or communicating with the living God who hears, who responds, and who transforms. 'Di ba? Meron tayong Diyos na nakikinig, tumutugon at nagbabago sa ating mga puso. Prayer is the bridge between human weakness and divine power. 'Di ba? The more na na-acknowledge natin yung ating weaknesses, pag may mga problema tayo, challenges, problems in life, the more, 'di ba, na mas lumalapit tayo sa Panginoon. Amen. Jeremiah spoke these words while in prison during a time of national crisis. Kasi during that time, Judah was facing destruction and Jeremiah himself was confined by King Zedekiah. Pero in the midst of despair, kahit ganun yung kalagayan during the time ni Jeremiah, ang Panginoon nangako sa kanya, "Call to me and I will answer you." Di ba maaring minsan nasa ganun tayong sitwasyon ng buhay natin, we're facing destruction, di ba? Meron tayong despair, desperate tayo, may mga problema tayo. Pero it shows us that prayer is not hindered by circumstances. Whether in prison, whether in crisis or in weakness, God's ear is always open. So lagi nating tandaan na hindi po dapat hadlang kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, maganda man or pangit, para hindi po tayo manalangin. Kasi ang Lord, open siya to hear our prayers. So may tatlo pa kong points na gusto pong ituro sa atin tonight. Number one, when we pray, the Lord God delivers. Yan. Example nito, si Daniel, di ba, in the lions den. Daniel prayed faithfully, even when threatened, and God shut the mouths of lions, di ba? So ang lesson dito sa story na to, prayer invites God's protection and deliverance in impossible situations. Tindi, no? Kasi may mga bagay na imposible, may mga bagay na hindi na talaga natin kaya, we're out of control, pero dapat pala natin gawin o surrender to God. Ipanalangin natin sa Panginoon kasi He can deliver us even in impossible situations. So basahin ko lang po yung verse sa Daniel chapter 6 verses 10 to 23. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautosan, umuwi siya, lumuhod siya, timong ginawa niya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So ito po ay practice talaga ni Daniel na siya ay 3 times a day kung mag-pray. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya ay kanilang isinumbong sa hari at sinabing, "Hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautosan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo?
at iahagis sa kulungan ng mga leyon ang sino mang lumabag dito. So binantayan siya para mahuli siya na hindi siya nagpo-follow sa hari. Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon na makaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito na way iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sino man. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leyon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Amen. Praise the Lord. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito labis na nagalak ang hari, tinuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galo sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Tingnan mo, yun yung fruit talaga kapag andun yung faithfulness natin sa Lord, yung ating being prayerful to God. Dahil nagtiwala si Daniel sa Panginoon, iniligtas siya ng Panginoon mula sa bibig ng mga leyon. So may mga impossible situations ng buhay natin na minsan hindi natin alam paano natin siya mapapagtagumpayan. Pero malinaw na ang susi pala ay pananalangin. Point number 2 ko, when we pray, God provides wisdom, 'di ba? Minsan, impossible na nga yung situation, then hindi pa natin alam kung made-deliver tayo. Pero minsan kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Lord, 'di ba? Gano'n yung nangyari kay Solomon. Solomon asked for wisdom. Solomon prayed not for riches or power, but for wisdom. And the Lord God granted him discernment beyond measure. Ang lesson po dito, yung ating prayer, it aligns our desires with God's will and brings divine insight for life's decisions. Ganun pala yun. So when we pray kasi, since nagkakaroon nga tayo ng relationship kay Lord, mas lumalalim, mas nagiging intimate tayo kay Lord. Yung kalooban ng Lord, gusto na rin natin gawin. Yung desire ng Lord na mangyari sa buhay natin, yun na rin yung gusto ng puso natin. So, ina-align natin yung puso natin sa kalooban ng Panginoon when we pray to God. And that is wisdom. Sabi ng unang hari 3:5-12, kinagabihan samantalang siya naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy niyo ang kanyang tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan niyo siya ng isang anak na nakaupo sa kanyang trono. Yahweh aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili na mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway. Di ba? That's the usual prayer na ina-utter ng ordinary person or people praying to God. Kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. So when we pray,
Ang lesson dyan, the Lord God provides wisdom, katulad na nangyari kay Solomon. Minsan may mga sitwasyon ng buhay natin na hindi natin alam anong dapat natin gawin, anong desisyon ang kailangan natin gawin, kailangan pala manalangin tayo. Humingi tayo ng wisdom mula sa Panginoon. Yung point number 3 ko, when we pray, the Lord God empowers the church. The early church in Acts chapter 4 verse 31, sabi dito, after praying, the place was shaken, and they were filled with the Holy Spirit, speaking the word with boldness. Prayer is the fuel of revival, courage, and spiritual power in the body of Christ. So, ini-empower po yung simbahan, the bride of Christ, when we pray to God. Sabi ng Gawa 4:31, pagkatapos silang manalangin, so just like what we're doing, di ba, kahit online tayo, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. The boldness to preach, to share the word of God, doon pa rin nanggagaling when we pray. 'Di ba? Na napupuspos tayo ng Holy Spirit kasi yung Holy Spirit na nag-lead to us, nagbibigay sa atin ng boldness na i-preach, ipahayag ang salita ng Diyos. So the church, the bride of Christ, is being empowered when we pray. Yan. Prayer is not passive. It is powerful. It changes our circumstances, strengthens believers, and advances God's kingdom. When we pray, tandaan po natin heaven responds. Minsan hindi instantly, 'di ba? Minsan we have to wait, pero sure ako diyan that the Lord God responds. Heaven responds to our prayer. So how are we going to apply? Make prayer your first response, not your last resort. 'Di ba yung parang, "Oh, sige magpe-pray na nga lang ako, wala na akong choice." Kasi yun yung last resort ko, hindi. Every time pala na may nangyayari sa atin, kahit nga hindi pangit eh, 'di ba? Dapat pala ang first response talaga natin ay mag-pray. Pray with faith and expectation, believing that the Lord God hears. Kasi ang Lord nakikinig sa ating panalangin kahit na ang dami-daming tao sa mundo, tandaan natin, the Lord God sees us. The Lord God hears our prayer. So kailangan andun yung pananampalataya natin na when we pray, the Lord responds at mag-expect tayo na something will happen because we are praying. And then we pray together as a church because united prayer brings united strength. Kaya napakahalaga ng mga corporate prayer meetings na ginagawa po natin kasi when we pray as a church, yan, napapakita talaga na we are united. Patuloy tayong napapalakas, nagpapalakasan tayo sa isa't isa sa ating mga panalangin. So when we pray, the Lord God moves. So let us be a praying people who expect the impossible. Amen.